Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating pong goal dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay 2 Timothy 2:15. Approved unto God, need not to be ashamed. Ngayon po naman mga kapatid ay isang napakahalagang talata ang ating tatalakayin. Ito po'y lubhang napakahalaga. Ito po ay basic requirement para sa isang tagapagturo, tagapangaral o pastor ng salita ng Diyos. Ano po? Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself. So, study mga kapatid, Study to show thyself. Ito po ay direct order. Mag-aral ka, Timothy, sabi ni Pablo sa batang pastor na si Timothy, no? Bakit? To show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang atin pong video ngayon ay nilagyan natin ng titulo na 2 Timothy 2:15, approved to God, need not to be ashamed. So ano po ang ibig nating iparating ngayon sa ating mga taga-subaybay, mga kapatid? Ito po ay basic requirement. Ito po ay hindi po pwede na hindi alam ng isang pastor o tagapagturo ng salita ng Diyos. Ano po? So kung alam mo ang rightly dividing the word of truth, sabi ng talata, ikaw ay may approval ng Diyos. Approved unto God. Ano? Pakita po natin muli ang talata, mga kapatid. Sana po yung nababasa nyo, no? Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kung nalalaman mo yung rightly dividing the word of truth, ikaw ay approved unto God. At ikaw isang manggagawa who needed not to be ashamed, ano? Hindi ka kinakailangang mahiya. Dahil nga, ginagamit mo ng tama ang salita ng Diyos. Ang mga talata sa Biblia, rightly dividing the word of truth. So it follows, mga kapatid, kung hindi mo alam itong rightly dividing the word of truth, ay maliwanag din ang ibig sabihin, mga kapatid. You are not approved unto God. At ikaw ay isang manggagawa na dapat kang mahiya. So, sa madaling sabi, mga kapatid, wala kang karapatang magturo. Hindi ka opisyal na tagapagturo ng salita ng Diyos. Wala kang approval ng Diyos, no? Ewan ko kung appropriate yung salitang opisyal, ano po. So, wala kang approval ng Diyos at shame on you na nagtuturo ka nang hindi mo alam itong basic requirement ng Diyos sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Napaka-importante po, mga kapatid, pagka sa tagal ko na bilang isang mananampalataya ay wala po akong masyadong nadidinig o tila wala po talagang akong nadinig na nagturo ng bagay na ito sa mga pastor na napapakinggan ko. Kahit ho mga foreigner na pastor, mga kapatid, wala ho kung nakita na nagbigay ng matinding emphasis dito, pagpapahalaga. Samantalang ito po ang susi sa lahat ng bagay, mga kapatid, patungkol sa ating mga sinasampalatayanan. Dapat po ay approved to God ang isang tagapagturo at hindi siya dapat mahiya kung kanyang ginagamit ng tama ang mga talata sa Biblia. At nakalulungkot pong isipin, mga kapatid, na kung ang bagay na ito ay sadyang ito kaya hindi nila alam o ito kaya itinatago lamang nila sa atin, mga kapatid, ang God's truth about tithing, ano po? God's truth about tithing, no? Rightly dividing the word of truth. Kung ito po hindi alam ng isang tagapagturo, mga kapatid, ay hindi po natin ito opinion lamang. Ito po'y sinasabi talaga ng salita ng Diyos
na ang tagapagturong yan ay walang approval ng Diyos. So, hindi siya authorized, no? Shame on him. Dapat siyang mahiya. At lahat po ng nagtuturo, nagpapatupad ng obligatory tithing, nakalulungkot po mga kapatid, pero yun po talaga ang kanilang kalagayan. Hindi po sila approve unto God, at sila po'y kahiya-hiya, no po? Ewan lang po natin kung talagang ito'y hindi nila alam o sadyang itinatago nila, hindi nila itinuturo para patuloy silang makapangaral ng obligatory tithing. Maipatupad ng ang mga talata during Levitical priesthood sa panahon natin ngayon under our Lord Jesus Christ as High Priest. So mga kapatid, ito po hindi kalabisan. Sinasaway po natin ang mga nagtuturo ng obligatory tithing, nagpapatupad ng Malakay 3:10. Sila po ay walang approval ng Diyos at sila po ay kahiya-hiya po. So dapat po muna silang mag-aral gaya ng sabi ng talata, study to show thyself, no? Approve unto God. Pag po munang mangaral, dapat po muna silang mag-aral. God bless po mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa paksa ng video na ito, we would like to encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali naman po na naging pagpapala ito sa inyo o animan sa mga video sa aming channel, kindly subscribe and share it to others. And we would like to encourage you na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan via Facebook Live tuwing Sunday, 8:30 ng umaga ang aming Sunday School, 10 a.m. ang aming Sunday Morning Worship Service at 2 p.m. naman po ang aming Afternoon Worship Service. Nawa, patuloy tayong lumalim at tumatag sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. God bless po.